Today's proclamation of the Word of God is in the first book of Samuel, chapter 3. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, "Here I am." So he ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." And he said, "I did not call, lie down again." And he went and laid down. Then the Lord called yet again, "Samuel." So Samuel arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." He answered, "I did not call, my son, lay down again." Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, "Here I am, for you did call me." Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, "Go, lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called as at other times, "Samuel, Samuel." And Samuel answered, "Speak, for your servant hears." So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his word fall to the ground. And all Israel, from Dan to Beersheba, knew that he was the prophet of the Lord. The word of the Lord. Please stand for our sponsorial psalm, taken from Psalm 40. Together for the response, "Here I am, Lord, come to do your will." Response. I waited patiently for the Lord, and he inclined to me, and heard my cry. Blessed that man who makes the Lord his trust, who does not respect the proud, nor sets a stone aside to lies. Response. Sacrifice and offering you did not desire. My ears you have opened. Burnt offering and sin offering you did not require. Then I said, "Behold, I come." Response. In the scroll of the book it is written of me, "I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart." Response. I have proclaimed the good news of righteousness in the great congregation. Indeed, I do not restrain my lips. O Lord, you yourself know. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 1. Glory to you, Lord Jesus Christ. Now as soon as they had come out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife's mother lay sick with a fever, and they told him about her at once. So he came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her, and she served them. At evening, when the sun had set, they brought to him all were sick, and those who were demon-possessed. And the whole city was gathered together at the door. Then he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons, and he did not allow the demons to speak, because they knew him.
Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him. When they found him, they said to him, "Everyone is looking for you." But he said to them, "Let us go into the next town, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth." And he was preaching in their synagogues throughout all Galilee, and casting out demons. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa ating Gospel sa St. Mark chapter 1, verse 29 to 39. Ginarimayin kita at atong Ginoo nga si Jesus do atong dangpan sa lahat magpagsubok nagaabot sa atong nga kabuhi. Amen? Dahil sa anong rason? Dahil doon doan nga promise katon tanan. Kung sino nagatuo o nagapati ka na, ay di kita pagpabayan ko atong nga Ginoo. Kabigid sa tanang mga sitwasyon nagabot sa aton nga kabuhi. Amen? Kung makita naton, do mga tawo nagapit gid kay Jesus. Dahil sa yun nanda, na si Jesus, doan ang pagpanalo ay may gahom, may power, nagadurot sa bawat sagipusoon. At sa yun nanda, si Jesus, do imaw, lumisaya, padaga, iya si babot kalibutan. Ang makita natin, do mga tawo, dahil sa andang pagapit sa Diyos, dahil sa andang pagtuo sa Diyos, nabato ng daro, kagalingan sa andang kawawasan. Kabigid sa mga ginaalihan at demonyo, paagi kay Jesus, ging cash out na agdoy naghalin. Kung makita natin maigmanghod, pag-abot sa atong kabuhi, no, kita tanan, nakabati, itpulong ng Diyos. Amen? Ay sayin natin, the pulong ng Diyos, may power, may gahom. Ang makita natin, na sayin natin, kung atong gamiton, do pangan Jesus, may gahom, ay daya, mahimo naton. Saan pamaagi? Sa pagtuo. Ang makita naton, kung kita nakabati pulong ng Diyos, may manghod, willing ba kita magpagamit sa atong Ginoo? Kapariho ni Samuel, na imaging tawag ng Diyos. Ngayon may manghod, daya ginapadomdom ka itong may manghod. Nga, ginapaabot kita katon ng Ginoo, reminders, katon nanan, na dapat gimaduwa sa atong kabuhi, kung ano man natutunan natin sa prinsipyo Ginoo. Agdaya, paday na ito ni-apply sa atong kabuhi. Remind kita Ginoo, na sa abot sa atong mga misyon, kung siiman kita himutang ng Diyos, kung ginarimayin kita Ginoo, dapat willing kita magpagamit. Amen? Dahil yung tao katon, daya mga responsibilidad, iyang katon do, authority. Yung tao katon Ginoo. Ang makita natin, maigmangon. Sa kabuhi ni Jesus Christ, dapat atin i-apply sa atong kabuhi. Ana nga kinaiya. Ang ginhimay Ginoo kita nga, bawat isa nga magapangikangon sa pagtuo. Ang nakita natin sa mga tao, na kung siin, na sa andang pagtuo, na bato ng daro, kadagagan sa andang kabuhi. Nadumduman ko anay nga kung siin nga, daya sa badayon na ako nga pagpaluap, no? Sa akon nga, makaon dati every 6 months, makaon once a year lang. Pero sa padayon na akong pagsalik sa Diyos, pagtuo sa Diyos, paagi sa pagpangamuyo, ay doon akong doon ma-overcome. Nga-declare na ako nga cancer-free ako. Amen? In the name of Jesus. Ay, makunod, paano man mga pagsubok, nagabot sa kabuhi. Habang buhi ako, padayon ako magataot, living testimony sa akong maigmangod. Kung ano man do akong experience sa akong kabuhi, ngaling kimo sa mga good things, naghihimo mo kakon. Ngaling di pwede nga, nawagin ako ma-share sa iba.
Nga kung siya kahapon yan ay nag-ato kami misis sa tindahan. Nagkataon, nag-agi ako ito sa din akong amiga. Yung kamusta imaw, may mga brad ba na nakakon. Galing, napansin ko, medyo masubo ba na nga kabuhi ba siya sa lang mata. Brad, mga brad, ay pili ba naman ako ni ka ma-istorya. Ay, kung naman abing nabantay na ako, kung may mga problema ba, yung tawag yung nanakaroon, ay, ginisip ka na nga, ito ako nakuha sa ilo, babalik pa ako sa Webes. Ano kung tama kon, bad man na brad, ay pili man na ipin makon do, akon nga, apo, ay nanotice ko, abi kung naman mag-agi ako, may dayong may unga yung mga nang natatap, si makon da nanay kara, ginaiwan ko no, anam unga, layla na nga, ungay nasa presyuhan. Ano ako na akong bahon na pili ba i-pray dayang unga. Ay nakita na akong unga, kagup-si-gup-si ba. Aba na ako na nakagim ako na baldahay, ay naulungan ba yung mau? Bananay, manabrad, yung pahilot, ay mga muya makang kita, ay nagasulip ba nga, magsalib ang ka sa Ginoo. Ay, ginimind ko ba ka na do, Scripture, Mark 11:23 verse 24. Nga rin nga magsaligan si Ginoo pag sa pagtuo, pagi sa pagpangamuyo. Ay, agday ng bayi, atin mo sa rapit na ito nga, church, mapit lang katon. Makampay kita, mag-speaking tongues kita. Speaking tongues sa imaw. At yung pray, doon unga, may buitan o payangak kita ba nga masakit na ngawas ay may balda kita makon. Gimpay doon, mercy Ginoo, healing, bind the spirit of death. Dahil nakita na akong kagsurup siya, nagsulip po tayo mata, ay bind na akong spirit of death in the name of Jesus, maghalin, di nga sakit, anumang maklaseng balda, sa ngawas, magapang siya mali in the name of Jesus. Tapos, sa manok ko, anong nagnap, gulpi man naduga. Ano yung ungahay? Naghipos. Napansin ko, may unga man gakon, masangsigig na, namakal mo na ako, ay isip ko makon, mag-agam na siya, ginasakit ko, unga. Pagkaba ko, in the name of Jesus, habang cash out ko, dungay, umano man dunga, so, nakibot na siguro, ba't umano dunga. So, after ka to, ay, lingko ko nalaro nga, hindi mataway dungag. Makita na kung saan ang reaction, makundi padumdum lang kita, Ginoo, nga ano man pagsubok datong kabuhi, hindi kita maduat paggaom. Aba kung gani, sa Luke 18 verse 1, banang kana, to pray, not lose heart. Kailangan natin da. Kung wag kita pagtuo, pagsaligid sa Diyos, sa pagis pagpangamuyo, hindi natin da ma-overcome. Dahil kung hindi natin apply da, ay wait, kabuluhan da sa itong kabuhi. Kung hindi natin apply sa itong kabuhi, yung pagtuo, yung pagsalig sa Diyos. Kailangan kita mag-apit sa Diyos. Dahil doon yung bilid, Ginoo katon eh. Ang doon ang mandate katon. Kung ano man pagsubok, nag-abot sa itong kabuhi, kailangan kita magpangamuhi sa Diyos, mag-apit sa Diyos, may pagtuo. Ang doon mga bagay, what impossible sa Diyos nga aton doon, ma-overcome, mabato na ito ng kadagam. Ang doon yung reminders katon tanan nga kita, umatamuhi Diyos. Habang padayon kita nag-apit sa Diyos, doon limi, padayon mo kunsa makaton, doon sa matway, na paano kita mapwede. Ngayon dahil sa bilong reminders katon, ngayon katon do pulong Diyos sa itong kabuhi, dapat aton dawaan attention. Gampanan natin dahil hindi na maduwa sa itong kabuhi. At padayon natin apply, pimi, no pagtuo natin sa Diyos. Dahil huwag ibang dangpan, kundi si Jesus samang, Diyos na ating servisyon, buhi nga Diyos. Nga di na kita pagbabayan, di na kita pag-aywanan, sa tanan oras, kung kita nagadangot ka na. Amen?